Ang Food Stamps Program o yung Walang Gutom 2027, ang layunin natin, mawakasan ng involuntary hunger by 2027. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Excited na natin Pangulo na wakasan ang kagutuman. Ayan. Alam natin na sa huling mga survey, meron pa rin mga pamilyang Pilipino na nagugutom at sa talaan ng PSA, 1 milyong Pilipino ang tawag na food poor. Ito ang mga pamilyang Pilipino na hindi kumakain ng tama sa isang araw. Ito ang mga pamilyang Pilipino na 13,000 kada buwan hindi pa kumikita kaya kulang na kulang pagbili ng pagkain. Kaya nga nilunsad ng ating Pangulo, inilulunsad na as we speak, nagro-roll out na ang Food Stamps Program o yung Walang Gutom 2027. Ang layunin natin, mawakasan ng involuntary hunger by 2027. Ang storya nito, itong 1 milyong pamilyang Pilipino makakatanggap ng mga electronic benefit cards kung saan pupunta sila sa maliliit na mga small and medium enterprises sa lugar nila, mga kooperatiba na magsasaka, at doon sila bibili ng mura, matsustansya na pagkain. Okay. Pagkain lang ang pwede nila bilhin at nakatakda pa kung ilan. Halimbawa, 50% niyan, carbohydrates, 30% protein, 20% ay fiber. Kasi gusto nga natin magkaroon ng social behavioral change. Ang sinasabi natin, turuan natin ang ating mga magulang, ang ating mga homemaker na ang mura pwede maging masustansya at masarap para sa murang edad na nagbabago yung eating habits ng mga Pilipino para maiwasan yung sakit later on in life. Alam naman natin, tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa hindi maayos na pagkain, masarap kasi. Pero in this program, nais nating wakasan ng kagutuman, nais nating turuan ng ating mga kababayan ng tamang pagkain. Yun. At pangatlo, dahil farm to table to, walang middleman na, diretso sila sa mga maliliit na tindahan na i-accredit natin sa mga lugar nila, natutulungan pa yung mga magsasaka. Ayun. Minsan kasi, Mike, nakita mo, may oversupply ng ganito. Walang bibili. So ngayon, instead of cash na binibigay, ang bibigay natin sa kanila, food credits at pwede nilang ibili ng pagkain sa kanilang mga lugar. So yan po yung, madalit sabi, yan po yung malakas na food security program ni Pangulong Marcos. Ayaw niya ng may magugutom. Gusto niya sa lahat ng oras may pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. Mike, kasi kung tatanda mo kanina, kwento mo na, lumalagong ating ekonomiya. Yes. Maraming bagong trabahong nalilikha. Pero pag gutom ang ating taong ang porsyento ng isang tao ng ating mamamayan, hindi nila masasalo yung biyaya nito. So itong Food Stamp Program, ang layunin nito, madagdagan ang kanilang nutrisyon para may enerhiya sila maging produktibong mamamayan ng ating bansa. So napakalaki po ng papel pala or tulong ng DSWD sa marami mga programa ng ating pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Pero dito naman ako dadako, Sekretary, lahat ng galawan, may gastos, lahat ng mga programa, pera ang kailangan talaga. Sa totoo lang, kamusta po yung budget nyo ngayon at yung inaasahan nyo sa papasok na bagong taon? Kasi after SONA, alam mo naman yan, dahil dati kang congressman, after SONA, proposed budget na yung pag-uusapan sa Congress. Well, una sa lahat, napag-usapan natin yung disaster response namin na role. Okay. Napag-usapan na rin natin yung development natin na role. Halimbawa, yung 4Ps, yung food stamps, yung pamumuhunan natin sa taong bayan. Let's invest in the Filipino, no? Okay. Pero pangatlo, meron rin kami yung social welfare. Yes. Alam natin na hindi pinaasahang pagkakataon, may mga pamilyang Pilipino na may pinagdaraan ng krisis. Sakit, kamatayan sa pamilya, temporary displacement from jobs. Diyan papasok ang social welfare. Yan yung programa namin, yung assistance to individuals in crisis situation. Okay. Araw-araw, libo-libong mga tao ang napupunta sa aming mga opisina para humingi ng tulong pinansyal. Pambayad ng medical assistance, burial assistance, food assistance, transport assistance. So itong programa na to, well-funded naman to, bagamat sana mas malaki pa, pero alam natin, limitado rin ang pondo ng gobyerno. Pero last year, nabigyan to ng sapat na pondo, at this year, naniniwala kami na mas malaki pa dahil alam nyo, ang ating Pangulo may soft spot pagdating sa DSWD kasi ito ang departamento, logo at logo pa lang namin, heart na eh. Ito ang matuturing puso ng gobyerno at we're well-funded in the sense na lagi naman kami nasa top 5 na departamento pagdating sa binibigyan ng pondo at ang social protection o yung proteksyon sa mga vulnerable, mahihirap at marginalized, top of the list yan ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung tumatakbo siya, sabi nga niya, ang pangarap niya, wala ng gutom na Pilipino. Ang pangarap niya, nagkakaisa tayo. Bahagi ito ng pagkakaroon ng pagkakaisa na ang bawat pamilyang Pilipino
na aaruga, natutulungan ng gobyerno sa oras ng kanyang pangangailangan at sa matagalan. Tayo ngayon ng flagship program ng ating Pangulo, yung matapos natin, wakasan natin ang kahirapan, ang kagutuman. Alam natin ang kahirapan, kaya yan, pero it's a longer game. Pero yung kagutuman, wala dapat pamilyang Pilipino ang natutulog na gutom. Yan nga ang sabi ng Pangulo natin. At right now, yung family food stamps natin, yung food stamp program natin, nagro-roll out na. Nag-pilot ng 6 na buwan at ngayon niro-roll out na natin. Importante na maunawaan natin na sa paglago ng ating ekonomiya, dapat inklusibo at kasama ang bawat Pilipino at walang nagugutom. Yan talaga pagtutuunan namin ng pansin. Mawakasan ang kagutuman by 2027. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!